Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. Meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin ipagpatuloy, hihiling lamang ako ng isang like lang ho para ho sa pagtaas ng engagement natin at makaabot ito sa ibang mga kababayan natin. So sa kasalukuyan ho ay dalawang bagyo na po ang ating minomonitor. Ipapakita ko sa inyong mabuti mga kaibigan na mga kababayan. Unang-una, ito pong si Bagyong Nando na nasa labas naman na ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa pinaka-latest po na update, itong si Bagyong Nando, 510 kilometers west of Basco, Batanes po siya. At medyo humina siya ngayon. Actually, nasa 185 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Pero yung bugso ho niya, malakas. Nasa 230 kilometers per hour at may pagkilos po pa west, northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Actually, yung nararanasan natin na pag-uulan ngayon, hindi po yun dahil kay Bagyong Nando. Dahil po yun sa habagat o southwest monsoon na pinapalakas pa rin hanggang ngayon. Nito nga pong si Bagyong Nando. So yung biglang bugso ng mga pag-uulan talagang dahil ho yan sa habagat. Actually yung habagat ho, mas matindi pa ang pinsala niyan kaysa sa mga bagyo. Kapag pinalakas yan ng isang super typhoon na kategory na bagyo tulad na lamang ito nga pong si Bagyong Nando. Pero balikan natin yan. Meron pa tayong panibagong banta at ito po ay naging isang ganap na tropical depression. At ito po ay tatawagin Bagyong Opong sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Actually, papasok na talaga siya, no? At ilang oras simula ngayon, nasa loob na to ng PAR o Philippine Area of Responsibility. Wala pa naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero yung pagkilos ho niya mas bumibilis at sa loob lamang ng ilang mga oras, posibleng magkaroon na to ng direktang epekto. Ang pinakalokasyon nito, mga kaibigan, ay 1,080 kilometers east of northeast of Mindanao. At may lakas ng hangin, mahina pa naman, nasa 55 kilometers per hour at may bugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Nakakapagtaka din mga kaibigan dahil nga po ganito ang senaryo lagi nangyayari. Kapag may super typhoon na nabuo sa loob ng ating bansa, may sumusunod agad na panibagong banta ng bagyo. Which is ito nga pong si Bagyong Opong, no? Ito, magiging bagyo na to Bagyo na to actually at papasok na sa PAR, papangalanan ng local name na Opong. So hinahatak po yan nito nga pong si Bagyong Nando, yung circulation ng kanyang hangin, nakakaabot yan hanggang dito sa may bandang silangan po ng Mindanao. So tignan muna natin mga kaibigan yung mga lugar na apektado ngayon dahil po kay Bagyong Nando at dito sa habagat na patuloy pong lumalakas. So dahil pa rin po sa southwest monsoon na pinalakas ito si Bagyong Nando, ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon, meron po tayong inaasahan na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Zambales ho at sa Bataan. Meron naman 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan ho sa may Ilocos Sur, sa may La Union, sa may Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga at Occidental Mindoro. Bukas naman ho ng hapon o sa Miyerkules ng hapon hanggang sa Huwebes ng hapon, meron po tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Occidental Mindoro. Thursday ng hapon hanggang Friday ng hapon, meron 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa Palawan, sa Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, at sa may Siquijor. Dahil naman po di Bagyong Nando, meron pa rin mga lugar na apektado ng proper extension ng kanyang hangin. So titignan natin mabuti mga kaibigan. At inaasahan September 25 ay meron tayong na-expect na 50 to 100 mm sa dami ng paulan dyan sa may Eastern Samar. Pero ito mga kaibigan, matindi to. Dahil naman po ito dito sa banta ng panibagong Bagyong Opong, by Thursday hanggang Friday ng afternoon ay mag-e-expect tayo ng 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Laguna, Batangas, Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Aklan, Capiz, Cebu, Bohol, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Island. So maging handa po tayo sa banta ng malawakang pag-uulan. Hindi pa tapos ang kalbaryo natin, dahil nga po nakalabas man itong si Bagyong Nando, may sumunod naman na panibago. So alamin natin yung forecast weather condition natin para ngayong hapon hanggang bukas na po ito. Sa area po ng La Union, mga kaibigan, mga kababayan, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Occidental Mindoro,
Ang weather condition po dyan hanggang bukas ay occasional rains dahil po sa southwest monsoon. Ang ibig sabihin ng occasional rains, yung tuloy-tuloy po na pag-uulan at sinasamahan ng mga pagbugso paglipas ng ilang mga oras at inaabot yan hanggang sa hapon. So possible impact pa rin yan ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa area naman ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, patuloy din na makakaranas po ng cloudy skies bukas ho yan hanggang sa hapon with scattered rains and thunderstorm dahil po sa habagat or southwest monsoon na pinapalakas pa rin o pinalakas nito nga pong si Super Typhoon Nando. So possible impact pa rin ito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantala sa area naman ng Visayas, kasama ho ang Zamboanga Peninsula, patuloy pa rin makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa habagat or southwest monsoon. Ang ilang bahagi naman ng Mindanao, ito ho, sa ilang bahagi ng Mindanao, ay patuloy din ng maulap na kalangitan na mayroong mga isolated rains and thunderstorm dahil po sa mga localized thunderstorm. So ito ngayon ang ating i-monitor. Yung panibagong banta ng bagyo, si Bagyong Opong. So ngayon, marami nagtatanong sa atin kung magiging super typhoon din ba etong panibagong banta ng bagyo. Sa ngayon, hindi pa natin matitiyak yan. Pero ang senaryo natin ganito, paulit-ulit lang yung nangyayari. Kapag mayroong super typhoon at sinundan niya ng panibagong banta ng bagyo at hindi pa nakakalayo at nabuo na bilang isang bagyo at nasa loob ng par, mas mataas yung tsansa na maging super typhoon ito or mas malakas na bagyo. And hopefully, i-rebuke natin yan na wag na mangyari naman sana yon dahil ang hirap po ng sitwasyon natin. Sa pinaka-latest track and intensity forecast po nitong si Bagyong Opong ay yung direction ho niya. No? Dito po sa Eastern Visayas, ilang bahagi ng Bicol region ho siya dadaan. So ipapakita ko sa inyo mabuti na ito po no, papasok ho siya o sa far paglipas ng ilang mga oras bilang isang tropical depression at magiging tropical storm agad sa paglipas lamang ng ilang mga oras. So yung landfall scenario niya pagdating pa po ng September 26, Friday ho yan, alas 8 ng umaga dito sa may Eastern Visayas at maaapektuhan dyan ng ilang bahagi ng Bicol region. Tatawid naman siya dyan sa may west no, kanlurang bahagi ng ating bansa by September 27, alas 8 ho ng umaga, Sabado ho yan. So yung malawakang pag-uulan hanggang sa weekend mga kaibigan mararanasan pa rin natin. Pero good news, dahil sa tinatawag natin na track and intensity forecast, ito po kay Bagyong Opong no, ay hindi siya nakikita na magiging super typhoon. So magandang senaryo ito. Pero syempre hindi pa rin natin i-rule out or inaalis yung mga posibilidad sa mga pwedeng pagbabago, no? Dahil yung hangin ho niyan, yung circulation niyan, at yung habagat, posibleng maka-develop, no? Or maka-apekto sa mga pagbabago sa galaw at pagiging malakas po nito nga po si Bagyong Opong. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please, huwag yung kakalimutan ho na i-like ang ating update, no? And pa-share na rin po. Maraming salamat po sa inyong lahat.